Will history repeats itself? Dahil nga sa latest information sa recent chapter na nag-trigger na ng Buster Call itong si Gorosei Saturn, marami nga ang nag-iisip na mauulit-ulit itong nangyari sa Ohara incident. Since oo nga naman, similar nga yung mga roles sa sitwasyon ngayon. Meron ngang isang professor na gustong pag-aralan ang ancient history, which is pinagbabawal nga ito ng world government. Meron ngang mga kalaban na alam naman nating mapanganib, at meron ding higanteng karakter na gustong protektahan ang isang bata. Kaya naman ang magiging tanong nga dito mauulit kaya ulit itong nangyari sa Ohara incident? Mauubos ba ulit ang laman ng isang isla na ang tanging hangad lang tuklasin kung ano ba talaga ang history na meron sila? Bali sa video nga na to tatalakayin natin yung mga hindi natin natalakay sa nangyaring chapter 1104. Kumbaga i-treat nyo na lang itong video na to na parang extension review natin sa mga nangyari sa recent chapter. At para umpisahan nga itong topic na to unahin na nating talakayin itong power of love. So itong power of love nga nabanggit ni Vegapunk sa last chapter. At ang tinutukoy nga niya dito yung pagmamahal daw ni Kuma sa anak niyang si Bonnie ang naging gasolina nito para hindi maapektuhan ng self-destruct mode. Naging drive nga daw ni Kuma na mahal niya si Bonnie, kaya gumagana pa rin itong katawan niya na supposedly hindi na dapat. Sa mga hindi nakakaalam hindi na nga ito ang unang beses na narinig natin itong power of love sa series ng One Piece. Dahil during chapter 1078 nga nabanggit na ito ni Sanji. Ito nga yung moment kung saan niligtas niya si Nami mula kay Seraphim Jinbei. Ang explanation nga ni Sanji kung bakit hindi siya tinatabla ng suntok ni Seraphim Jinbei dahil daw sa power of love. Ngayon ang gusto ko ngang ipunto dito itong naging sitwasyon ng dating Pirate King na si Goldie Roger. Sa pag-uumpisa nga ng kwento ng One Piece or sa chapter 1, sinabi nga ng narrator bago bitayin itong si Roger na nakuha na daw niya ang lahat. Wealth, fame at power. So ang nakakapagtaka nga dito bakit hindi nabanggit ang love? Hindi ba ito na-achieve ni Goldie Roger? Sa tingin ko nga hindi. At ang isang karakter nga na naka-achieve neto yung karibal niya na si Whitebeard. Na-achieve nga niya to sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili niyang pamilya. Tinuturing nga niya itong pirate crew niya bilang pamilya niya. At ang sinukli nga sa kanya neto pagmamahal. Ngayon mapapaisip nga tayo kung itong love ba ang isa sa requirements para makuha ang One Piece treasure. Dahil kung importante nga itong One Piece treasure since related nga ito sa Ancient Kingdom, bakit hindi nag-e-effort itong si Im-sama na kuhain itong treasure na to? Bakit hindi na lang niya kunin itong One Piece treasure nang sa ganon mawalan na ng pag-asa ang mga pirata na pangarapin pa na kunin ito at maging Pirate King? Hindi kaya dahil sa hindi rin taglay ni Im-sama itong love na requirements para makuha ang One Piece treasure? Dahil kung iisipin nyo kabaliktaran nga ang meron si Im-sama. Wala nga siyang power of love. Ang meron nga siya love of power. At ito nga yung pangunahing rason kung bakit siya ngayon ang king of the world na nakaupo sa empty throne. Anyway, ang sunod naman nating pag-usapan itong si Gorosei Saturn. Mas binigyan nga ng emphasis ni Oda yung kakayanan na regeneration ni Saturn sa latest chapter. Una nga siyang nag-regenerate pagtapos siyang atakihin ni Kuma. Nakita nga natin na nawala yung braso niya. Pero later on nga dahan-dahan niya itong naibalik. Ang ikalawang moment naman itong ginawang pagbutas ni Franky sa tiyan niya. Na-regenerate nga rin niya kaagad itong sugat na to. So kung matatandaan nyo sa isang video na ginawa natin last year, ang speculation nga natin sa kakayanan netong si Saturn yung kakayanan niya na manipulahin ang oras. Bali bakit ba tayo nag-come up sa ganitong kakayanan ni Saturn? Dahil nga yan sa Greek mythology. Since nagmula nga ang pangalang Saturn sa Greek god na si Cronus. At sinasabi naman na itong si Cronus daw ang god of time. Meaning pwedeng maging related talaga itong kakayanan ng oras kay Saturn. Which is ito nga rin yung pinapakita niya sa atin ngayon. Possible nga na hindi nire-regenerate ni Saturn itong mga natamo niyang sugat. Bagkos pinapabalik niya lang ang oras sa moment kung saan nasa maayos pa siya at kumpleto pa ang parte ng katawan niya. Bukod pa nga sa mga
mga ebidensya na to kung matatandaan nyo guys kay Saturn nga nagmula itong Devil Fruit ni Jewelry Bonnie. So ano bang kakayanan ng Devil Fruit ni Bonnie? Di ba kaya niyang manipulahin ang edad niya at kahit na sino? So related pa nga rin ito sa time. Sa part naman ng nawawalang si Luffy, gaya nga ng nabanggit ko sa chapter review natin, si Caribou na nga ang primary suspect sa pagbibigay ng pagkain kay Luffy at pagtakas neto paalis sa battlefield. Dahil kung matatandaan nyo, during Wano Arc, meron ngang linya si Caribou na binitawan na pwede rin nating maikonekta sa nagaganap ngayon sa Egghead Island Arc. At ito nga yung sinabi niya na kung hindi daw mananalo sila Luffy kay Kaido, baka hindi na nga daw siya makaalis pa sa Wano. At ito nga yung rason kung bakit niya tinulungan si Luffy at binigyan ng pagkain sa moment na to. Ngayon may i-apply pa nga rin natin itong sinabi ni Caribou sa recent arc. Since gaya nga sa Wano hindi rin siya makakaalis ng buhay sa Egghead Island kung hindi rin matatalo nila Luffy itong si Saturn. Lalo na ngayon at nagkumanda nga itong si Saturn ng isang Buster Call. At speaking of Buster Call, kung maaalala nyo nga bago bumaba ng Egghead Island itong si Saturn, meron nga siyang inutos na 3 bagay na kailangan daw nilang masecure. At ito nga yung safety ni York, itong Punk Records, at lastly yung power source daw na makakapag-create ng Mother Flame. Pero dahil nga sa events na nangyayari sa recent chapter, mukhang wala na ngang pakailam pa si Saturn sa 3 bagay na to. Since dineklara na nga niya yung Buster Call at handa na nga niyang wasakin itong buong Egghead Island. Sa part naman ni Admiral Kizaru, kung maaalala nyo nga sa pag-uumpisa ng video na to, nabanggit ko nga na similar yung naging sitwasyon sa Ohara Incident at itong nangyayari ngayon sa Egghead Island Arc. Bali ang tingin ko ngang magiging role ni Admiral Kizaru sa nangyayari ngayon magiging similar kay Kuzan. Siya nga yung magiging admiral na pinapakita niyang kakampi siya ng world government, pero may soft spot pala. Kumbaga similar sa ginawa ni Kuzan na during Ohara Incident talagang sumusunod siya sa utos ng world government. Dumating pa nga sa point na ultimo kaibigan niya na si Saul handa niyang isacrifice at patayin alang-alang lang sa inuutos sa kanya. Pero sa huli nga lumambot ang puso niya at binuhay niya itong si Robin. Kung napansin nyo nasa ganitong sitwasyon nga rin ngayon si Kizaru. Kaibigan nga niya si Dr. Vegapunk. Kinakausap nga rin siya neto patungkol sa pagsunod niya sa world government kahit obvious naman na mali na yung ginagawa nila. Similar sa sinabi ni Saul kay Kuzan. Kaya naman naniniwala nga ako na sa huli gaya ni Kuzan na hinayaan si Robin na tumakas, dadating din sa point na hahayaan rin niya itong Straw Hat Pirates na tumakas sa Egghead Island. Bali para sa inyo ba? Anong tingin nyo kay Admiral Kizaru? Mananatili ba siya sa tabi ni Gorosei Saturn at susunod dito? O sa tingin nyo babaliktad ito at ililigtas itong mga kaibigan niya? Kung may idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali dito na nga nagtatapos itong sabihin na nating maikling extension review natin para sa latest chapter na chapter 1104. At sana nagustuhan nyo. So yun lang, peace!